tanan. Yan. Ato ta sa atong pagtuon. Landong sa puno sa Ginoo. Numoy pinakasinto sa atong ibang karon. O numoy bilang kasulatan o papreho uban nato diha sa Acts 13:19. Acts 13:19. Buhat 3:19. Acts 3:19. 13. Acts 3:19. Acts 3:19. Acts 3:19. Gusto ko ng pulong sa Ginoo, naging mo rin. Ito sa akin sa English. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Okay, ino diri sa 19. Busa, pag hinusol ka mo o balik sa Diyos, aron kapaso niya ang inyong mga sala. Kung himuon ninyo kini, mabot kaninyo ang bagong espirituhan ng puso, ikan sa Ginoo ug unya ipadala niya ang Mesiyas Jesus nga iya nang ipili alam kaninyo. 20. Okay, balik mo na magbasa sa English. Repent you therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Okay, di panalangin ng daan sa Diyos yung pulong pagputa. Amahan nila ito, niling takna sa kabutang Ginoo. Salamat Ginoo sa imong hatag ka na mo niling kagayon na niling ikaw nakadayag na kanimo pinagi sa mga awit. Lupaw sa tanan, salamat nila kagayon na sa kami karon sa imong mga pulong. Kaya kami sa Balang Espiritu Santo aron pining imong pulong masabtan na mo Ginoo sa iyanong pagsabot o magalipay kami sa pagpinagubing ini. Bisa to man ahaman nalingkon salamat Ginoo sa imong pagubad sa namos gabi sa imong pamulay kaway dalan sa imong kinabuhi. Salamat sa pamahan nalingkon sa imong paghatag ng ito na taon na o kining tanang luhaton ng mga pamahan ang hindi iyan ang sa iyo sa may pamahan nalingkon sa mga sala na imo kapulong man sa buwan mo sa una lain ka sa kusalaman sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Kini nga message mo igsoon, balik ko na pagbasa. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Okay? Iuluman mo na igsoon, repent and be converted. Okay? Ako yung guluhan o repent and be converted. Okay? Repent and be converted. Okay. Ato na
karon mga igsoon, sa mga buti pasagot ani repent and be converted. Ingon Luis Bisaya nga usa pag nilusod ka mo o balik sa Dios aron papason niya ang inyong sala, no? Ingon sa Bisaya pag nilusod ka mo o balik sa Dios. Pero ang ingon sa English, repent and be converted. Okay, usa na to ni Isaysay unsay nahitabo din niya, unsay context ni ini, ganun ningon si Pedro. Si Pedro nag-ingon ni ini, ganun ningon si Pedro, we can repent and be converted. Aron, mapason ang inyong sala. Ito ka, as usa na to ni Isaysay, ang kunaya ni Pedro, ato sang i-hubad kini nga pulong nga igsoon aron masabtan nato ug muna tay advance sa pamuna-una ang ingana di ay ang pinaka mensahe nato ang tagon. Repent and be converted. Okay, so ni repent. No, repent or repentance. Ingon dili sa Greek ako na ni gisulti dito pero ako gusto ko balikon. Kaya aron hinumduman nato. Okay? Sa Greek ni ang repent ingon kini sa Greek o metanoia or metanoio or metanoia tangan tong area metanoia. Okay, ang converted pod so ni converted. Ang converted pod itawag ko kini sa Greek of epistipo. Okay, how many say so aron makasabot ang unsa dito diyan? Epistipo. Okay? Sa ito pa, ang original na pulong sa English ni repent, sa Greek, metanoio or metanoia. O ang converted pod na pulong na English mo ni, ang original po ani, kaya nisgot punta sa original na pulong, kaya pulong original Greek man, epistipo. Okay, ngayon sa ta sa metanoia or metanoia nga mao ang pulong nga repent or repentance. Unsa man ni? Sa lagi kayo ninyo sa una nga kini nga mga pulong sa Greek, no, kung tan-awon mo sa English ang repent, usa ra ka word. Ug mari po ka sa converted, murag pa ni ka word. Pero kasagaran sa English, ang inon mga word ba compound man, no? Pero atong tan-awon usab sa original ni Jang na pulong nga mo ang Greek kay kini kasagaran Greek sa Greek God. Di ka sa English no kini yung Greek kasagaran ma-compound word ni si Jang. Bot pasabot duha ni ka pulong nga nagdugtong, duha or tulo. O nga to pasunahan nga nagdugtong, nagkausa. Okay, ang metanoia o metanoio bot pasabot ani meta means change, no? Change. O ang implication ini nga change, halay pasabot no after. It implies after. Change. Daptala to sa obos after. Okay, muna sa mita, no? Ang noia or noios means mind. Noio. Metanoio. Noios or noia. Metanoia or ang noios or noia means mind. Okay. Sa to ba, ang repent ay nga sa Greek metanoia, ito po sabot, meta change, noia or noios mind. Ang repentant ay, ito po sabot, change of mind. Pero ano na may after? So may ito po sabot na may after. Change of mind, repentance, okay? Repentance, or repentance is a change of one's mind na may after perceive.
Okay. Dato pa muna ibot pasabot sa pulong repentance or sa pulong nga repent or repentance. Sa Greek balik ko na ho, metanoia or metanoios. Meta change, identification after, unsa ang noyos mind. Dato pa change of mind afterwards. Change of mind afterwards. Muna yung repentance. Change of mind afterwards. Dato itong gisuwat din repentance is a change of one's mind after perceiving. After perceiving. But pasabot nga ang paghinusog ni ay, ang repentance ni ay, mao kini ang pagkausab sa imong una, pagkahuman yung pagkadungog sa misakit. Di man mausap kay mong una kay kadunggan. Munang nasday implication niya after. Change of mind afterwards. Okay, change of mind afterwards. Muna, change of mind afterwards. Metanoia or repentance. Sa to pa, unsa man ibot pasabot kini pulo nga converted. Sige naman tagkabasaan no? Repentance ug converted. Ang pulo converted, actually may sundunan sila yung connection. Di jud ni pwede silang magduwa. Okay, ang converted po, nagrikan sa Greek nga epistrophipo, duha po ni kapulong. Okay. Ingon din niya, wala ba sa mga kailan mong ko'y kuwan na rin. Ipi o istripo. May so, makabasa na taan yung Greek ay tungod kay ang Greek na yung Greek dito mabasa. Pero mabasa na ito kay naman ikaw ko transliteration. Kini sila magulunga transliteration nila. Sa ito pa, ang ipi sa epistrophipo nga mao ang pulong sa English na converted, ang ipi means towards. Okay ha? At tanawa ang connection ani. Towards. May towards nakitumo. Unsa man ang istripo? Ang istripo mga igsoon, ibot mo sa but ani means to turn. To turn. Okay, sa to pa ang pulong na converted naggikan sa Greek nga epistrophipo, ubot mo sabot to turn towards. To turn towards. Maging ani ba? Manawit ingani sa baigsoon. So ito kamay. Ingani siya pag iyong converted, ang tao wa na convert, ingani ni ang dagan sa tao wa na convert. Ang tao nga wa na convert, sabi sa Diyos, naglakaw na siya subay sa sala. Ato yung naman na, ang tao nga wala makonvert, usa ka tao makasasala. Kung ang usa ka tao makasasala, nagsubay siya sa dalan sa sala. Naglakaw siya, hindi nga siya paglakaw, nagsubay siya sa dalan sa sala. Sa diha nga kadungog siya sa mensahe sa Diyos, no? Labi na, pili siya katauhan, nakadungog siya sa sa Diyos, naukap ang iyang unahuna. Buto sa buto, naukap ang iyang unahuna, do like change of mind after perceive. Di ba? Naglakaw siya sa dalan, subay sa sala. Naglakaw hantog, nakadungog siya sa sa Diyos, gospel, kung saan gospel? Power of God unto salvation. Nakadungog siya sa gospel, nagkahong sa kaluwasan, naukap ang iyang unahuna. Asa man naguna? Naukab yang una-una usa nakadungog o nakadungog siya dahil usa maukab yang una-una. Nakadungog kay mo nagiingon sa Roma 10:17. Kapag tuog gikan sa mati sa pagpaminaw. Unang maliko na ho ang tawo kasala, naglakaw sa sala. Kung kanatawa na pinili na sa Ginoo, makadungog siya sa Evangelyo, mausap yang una-una. Dunay gitawag og repentance, change of mind after perceive. Sa dihang nakadungog siya sa pulong sa Ginoo, nakapagyaw na kay gamahanan na ng pulong sa Ginoo. Pagkahuman kay nagsilakaw man siya, pagdakor siya, kadungog sa Evangelyo, nausab niya una ning turn, ning turn towards God. Imbes kinalakaw, painong nga ito sa sala, dala sa sala, pagkadungog sa Evangelyo,
So yan mo na muna, pinagisgahong sa Balang Espiritu Santo, kaya ang Espiritu Santo, naglihok man diha sa iyang pulong. Ato hinuman ha, na ang Balang Espiritu Santo, naglihok diha sa iyang pulong. Gano'ng maglihok man ang Balang Espiritu Santo sa iyang pulong? Tungod kay ang Espiritu Santo, maumay author sa pulong. Diba? Mga nag-iingong sa 1 Timothy 3:15 nga igiyaan sila sa Balang Espiritu Santo o siya nagsulat. Muna nga, pagkakungon is mensahe sa tanag ko siya sa dalas ng ngit, nagkabiyang nahon na og mentor. Kalikod siya sa iyang sala. Bukod pa sa bot, wala na siya padayon sa pagkinabuhi sa sala. Muna yung repentance. Unsa pa man converted. Kung man lakaw sa nagkabiyang siya sa mensahe sa Diyos, usubyan mo nahon na pagkausap siya, muna ang nausap. Change of mind. Naglakaw siya sa sala, pag change siya of mind, wala na siya maglakaw sa sala. Ning, kaya na-converted mo sila. Sino converted? Turn towards. Ning turn sila toward God. Towards God. Ingana na mga iso. Sa ito pa, repent and be converted. Ito pa, nakita na na ito. Na ang repentance, change of mind. Dahil ang nakatungkol ka sa Evangelyo, nausapin mo na, change of mind ka. Unda, ning na-converted ka to turn towards God. Ato pa, kung imo nang ilap ito ng istorya, ang repentance niya, ang converted, so mo na una, nakaila ka sa Diyos, binagis Evangelyo, kunda, bibiyaan niyo sala, kitaligdan, turn, no? Kitaligdan niyo sala, wak na magkinabuhi sa sala, o nagkinabuhi nakas pulong sa Ginoo, nagkinabuhi na sa kamubuton sa Diyos. Doon na tayo mga supporting verse niya, supporting verses na unsang doon ang pinaka-ultimate nga sala sa usa ka tao. Kini atong sala, tuno na kini atong sala nga kana ba atong mga actions, ala na atong nakasalat sa pulong, sa buhat, sa nauna, mga actions man na sila. Tawag nag-sins. Kana resulta na dyan na sa sala. Kaya ang sala na kini, mo result ng sins. Muna yung giingon ni Joe. Kini nga sala, mauni ang sala sa atong pagkatao. Bubuhat man kag sala o dili, magbinuutan ng kaparaning o dili, makasasala na dyan kagdaan. Muna sins. So sin, mauni ang atong muna kita mag-og nature. Muna ang kuhan sa tao. Nature. Tungod kay nature man ang sin, muna mabuhat kag aksyon nga sins kay nature man imo. Kato pa ang sin nga original, mo resultag sins. Kay mao man imong nature. Ang question, pastor, kung nature na, dili siya mausog. Muna ang pagkutana diri, ang tao makasala man, suma sa itong gitunan, no, sa Harvard Theology, ang tao ang nature sa tao makasasala, o ang makasasala, walay kahong sa pagbusob sa iyang una-una, o walay kahong pagtalikod sa iya sala, o balik sa Ginoo. Walay kahong ang tao niya na. Ang question, pastor, ano nagtutulong mga change of mind o turning towards God. Ngawa mo kayo ng mga tao. Kaya tungkol sa nature ng tao makasasala. Kaya ang kamutan na diri, how can this be to a sinner? To be converted, repent and be converted, how can this be to a sinner? Kung saan man pag hinosyon pastor, o ang converted sa usa ka tawo makasasala, ngadto sa Dios nga iyang nature makasasala ang kini. Ang tao. Mabit ang maigsoon nga kining repentance and convert or converted, repent and convert, or repentance or conversion, dili na buhat sa tao. Muli nga ito ng isay-say. Klaro. Okay. Sa kwan mga igsoon, kining kwan ba? Kining
sa to, converted, doon ay duhani ka kanang turn towards God, no? Doon ay duha ka example nito sa physical turning o sa spiritual turning. Ingon nini sa physical turning, ang tanaw na ako sa physical turning. Converted or convert sa Greek, episkopo, no? Episkopo can simply mean to physical, to physical, turn around or return to a place. Ito pa, kung physical, naglakaw ka, naglakaw ka, no? Siyempre, himo ka sa Ginoo. Ang imong place, ang buting no din naka sa place, di umul ka sa Ginoo. Kasalanan ng tao, lakaw siya sa iyang dala, no? Physical, nabalik siya sa iyang place na wala ay bibili. Kaya na himutangan kung physical ka. Kung nga sa spiritual na bahin sa kinabuhi, spiritual turning, converted, no? Gusto ko, in the context of conversion, it signifies turning away from sin, ano ba? Turning away from sin and turning towards God. Often through faith in Jesus Christ. Ato pa, bao jud ni. How na kung sa ganyan. Muna converted. Converted o repentance usa na sila. Kanus aman ka mag-turning towards God. Kanus aman nakahitabo sa tao nga mobiya siya sa iyang sala o mubalik sa Ginoo. Kanus aman nakahitabo pinaagi sa pagkausap sa iya. Una. Kay white tao, balik ko na ho. White tao sa iyang pagkamakansala nga kung sana makausap siya sa iyang huna-huna. Sa tungkapon, ang tao kasala, di mausap iyang huna-huna, butit masabot na, butit mo na, di mausap po ang iyang kinabuhi. At yung noon mga isoon, ang pagkausap sa kinabuhi sa tao, sa pagkalagad sa Ginoo, resulta ka na sa pagkausap sa iyang huna-huna, pinaagis Ibanghilyo. Muna kung nagkinabuhi ka, nakalagad ka sa Ginoo, resulta ka siya sa pagkausap sa iyang huna-huna. Muna nga, bakit ni Jeremiah 9, yung kining mind is a battlefield. Lahat diha, kung mo na imong utok mga igsoon, lahat diha ang pakigubat. Wala sa imong kasing-kasing. Wala sa imong, sa imong, kasing-kasing ni, kundi naasa utok sa tao. Muna mga igsoon, aron mausap ang dagan sa tumunahuna sa pagkinabuhi o yung simuton sa Ginoo, kinahanglan nga mausap una ang ijang huna-huna. Ang pangutana, kung saan ito pag-usap sa tunahuna, nga di mo na tayo nato kaya, ingon na tao makansala, kay tao makansala, nawad-an man sa himaya sa Diyos. Muna nga, ang repentance or repent or convert or repentance or conversion, gift of God. Gasan na sa Diyos. Gift of God. No? Lagi siya dakong grasya. Okay. Nag-explain na kung saan siya. O pala ito tanawa ang context ini. Bukas mo context, ang ijang kunon, nga nung nagsulti, si Pedro ni ini nga repent and be converted. Pag ingon na nga igsoon, balik ako isa-isa kung juga may. Pag ingon nga, pag-usap siya muna huna, balik sa Diyos. Ang pagbalik nato sa Diyos, di ba, doon mo kasi Ibanghilyo. Kaya ang Ibanghilyo ang imong gidunggan, nga imong mo'y nakapausap, nga nibalik ka sa Ginoo, wala ina si Kristo. Sa ito pa, ang pagkausap siya muna huna, o ang pagbalik nato sa Diyos, diha pinaagis pagtuo. Mutuo mga Ibanghilyo. Sa ito pa, kung naay bridge ni ini, tulay mo balik ka, walain si Kristo. Walain si Christ. O pinaagi ni Kristo diha. Si Kristo ang tulay, balik ka sa Ginoo, ang atos amahan, muna ang atos yang tuuhan, muna dunay pagtuo. Pagtuo diha ni Kristo, kay mao ka na ang pag-turning from sins towards God. Mao gusto na yung pinaka-mensahe ni ining pagkinusol, muli mo pasok pagkinusol,
mo, hindi mo din sa Bisaya, pag inulsol kong panig sa Diyos. Repent and be converted. Okay. Giingon naman ko din sa unahan na iso no masawan sa Acts 13. Mamay kang pagtulunan ka ron. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out. Ano mo ni? Repent and be converted. O sa sinuna-una, balik na to sa Diyos, towards God. Pinagi sa ibang niya Kristo. Aron, iingon niya, aron ang imong sala mapapas pa o sige, iingon niya sa 19. Busa, pag inusul ka mo, upalik sa Diyos, aron papason ninyo ang iyong sala. Ingani ba sa unang panahon ng Igsoon, sa unang panahon ba, sigot ka sa unang panahon, kining mga sinulat sa una, di pa mabot sa maani, di pa sa maaning libro. Sa unang panahon, doon na sila tuwaan kining tawag ko, sulatan sa mga papel, sulatan sa papel, sulatan nila ang inyong papel, kining papyrus, sa ikaw pa ini ba? Papyrus. Bot, speedy ko na ito. Maba na? Papyrus, no? Muna ang sulatan nila. Basta kung saan siya, kini siya na tanong o dahon na sulit siya, nagtubo rin siya sa mga aquatic, sa tawag na. Farm sa tawag na. Sa mga aquatic, aqua, buto sa water. Sa ito pa, nagkuhan siya sa water. Siguro, ilan yung pag-hon, ako kasabot sa itong pagpresyon siguro ilang pag-hon. Kung napahawag mauga na, muna ito yung sulatan nila sa ilang mga balaod o sa ilang mga angay isulat. Unda, kinis na mga igsoon, supasang naibawan na, bilang ang pagpumasa sa dali siya mairis. Kung nakaisuwat niya, kaya malitan, maulis siya, Papyrus. Kung nakaisuwat niya, mauga man ang imong gisuwat ka doon. Bisag mauga na siya, dali na siya mairis. Dato pa, ang punto niya mga igsoon, ano mga kagulo? Gayon sa walang kasulatan, repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out. Pag ginulsol, pag-usap sa muna huna, balik sa Diyos. Pag kinabuhay ko yung sugot sa Diyos, binagay sa pagtuon ni Kristo. Aron, ito niya, aron papason ang inyong sala. Actually, mga igsoon, kung mag-hisgot na siya tibukan, tutulungan sa kaluwasan, si Kristo na dyan nakapapas sa atong sin. Original man na or atong aksyon. Kini lamang pagtuo, gigamit naman ni siya nga maoy ako dili siya maoy source gadto no. Dili gigamit siya ingon nga pinaagi sa pagtuo. Sa to pa doon na siya means na ni siya no sa atong pagkonektar diha ni Kristo. Kaya si Kristo na nakapapas, si Kristo na nakapasaylo sa itong sala, talang gibuhat na ni Kristo. Muna kinahanglan mo unik ka ni Kristo. Nga naman, aron mapapas mo sala, aron pasaylo ka sa Diyos. Diha ni Kristo. Kaya bisan pag masawa niyo sakripisyo, awaha, tanawan eh. Napay tao karon ni kalibutan na makahatag si Jag pinaka-the best na sacrifice ngadto sa Dios aron maluwas sila, aron pasaylo niya sala. Doon na ba? Kaya kung moingon ta nga dunay pinaka-sakripisyo nga gikan sa tao, iyang ihalad sa Dios aron maluwas ta, gani ang may tabo. Ang Christ sacrifice
is, sabi kita mo, panalitan ba? Kung dunay pinaka best nga sakripisyo sa tao, pinaka the best nga sakripisyo sa tao, nga iyang ihalad sa Dios aron mapasaylo siya kung maluwas, but pasabot ana, Christ's sacrifice is useless. May tao way maluwas daw ha? Way tao mga sala nga maluwas bisan pag-unsa ka sakripisyo ijang buhaton. Nga naman, tungod kay ang pinaka-sakripisyo nga gihimo sa taong makasala dili na dawaton sa Dios. Mao ang sakripisyo ra nga gidawat sa Dios, mao na gyud ang sakripisyo ni Kristo. Ngano sakripisyo man? Si Kristo siya mismo ang sakripisyo. Siya ang magbalantay sa karnero. Siya po ang halan. Para sa mga karnero. Diyan pa makita natin mga isong nga, Joy, mahimo ang tao magluwas niya kagalingon. Bisa kung sa iyang limuhon, para niya, bes na nakalimuhon niya, kanang sakripisyos, matag-adlaw, kadun aron siya maluwas, dili na dawaton sa Ginoo. Kaya kung dawaton na sa Ginoo ang imong sakripisyo, samar na nga pareha mo ni Kristo ang sakripisyo. Why makatupong sa sakripisyo ni Kristo? Muna mga igsoon, ang sakripisyo ra, ang ginawat ni Kristo, kaya ang amahan, kaya ang sakripisyo ni Kristo, pasaylos imo sala, paghugas imo sala, pagdugtong sa tao, balik sa Dios, tanan gihimo. Muna ginoo ni Kristo nga, it is finished. Kung galing ka sa utang, ngayon ka na nga, galing ka sa gubat, ngayon na, the battle has been won. Kung nga rin po ka sa court, sa mga tawag na sa mga judicial, no? Sa law, justice has been served. Ang justisya, nabayan na. Naserve na nila ng Kristo. Ang gubat, kung nga rin ka sa gubat, tao na. Kung nga rin ka sa law, wala, nabayaran ng Kristo. Bayaran lagi ang kanang sa justice. Kung galing po sa utang, nabayaran na. But pasal tayo ni Jesus Christ, it is finished. Tapos na. Tapos na ang pagkamatarong nga gipangita sa balaod. Kaya ito mo igsoon, nga ang balaod nangita o hingpit nga pagkamatarong o pagtanaw sa balaod nga tos mga tao walay makita sa balaod sa Dios nga hingpit diha sa tao. Muna nga ang balaod nangita hingpit nga pagkamatarong, wala siya nakita din sa tao kaya makasalang ang tao. Si Kristo ra nga nakita sa balaod nga dunay hingpit nga pagkamatarong. Okay, si Kristo nga hingpit nga pagkamatarong, tanang gibuhat ni Kristo, tanang gihimo ni Kristo, dawaton sa amahan ko kay siya ay hingpit nga tao. Kung ikaw nagpakatao siya, wa siya pabilig po sa Diyos. Diyo kasi ang pagka-Diyos ng pagkatao, kaya nga naman siya ay tao nga matarong nga gipangita sa balaod. Munang si Kristo na ginawat sa balaod. Perfect ang balaod, nang ginahanap ng perfect na tao. Muna si Kristo. Muna, ang kinahanglan mahiusat na ni Kristo, kaya kung mahiusat na ni Kristo, mahimok ang perfect. Muna yung unsa na? Misteryo, huwag makita sa uwan, naging panayang nila na ito. Nag-discord ako, mahimok sa conversion o repentance, nga wag ka na mahimok sa tao ang pag-usap sa una-una, dili ka na trabaho sa tao, trabaho ka na sa Diyos, pinagis sa Pangilyo, pagkatugkab sa una-una nimo, pinagis sa Pangilyo, tuo ka sa Diyos, muna pag-turning towards God, ituo ka ni Kristo. Kung ang imong gituhan, nga mo si Kristo ang Diyos, nga nagpakatao, nagpakamatay, tungod ang alang sa iyong masala, o biya na ang gibayran, tapos na nga bayan.
Muna pagtuo. O pinaagi ni Ana mga igsoon, nga nakasabot ka, nag-aso na kas Ginoo, giluwas na kas Ginoo, doon na repentance, kinatabo sa inyong kinabuhi, doon na conversion, kinatabo sa inyong kinabuhi, ang resulta na ng mga igsoon, magmaya ka sa pagdaig sa Diyos, nga mo'y naghimo niya ng mga putana diya sa inyong kinabuhi, which is mauni ang context sa Acts 13:19. Okay, atong basahon. Okay, tanaw na to ang Acts 13:3. 13:19. 3:19 lagi. Okay, 3. Okay, basahon na. Sundo na sa uno. Pero makita na to ang context. Abot pa rin 4. Okay, mas basahan na to. Usa ni anak adlaw, si Pedro ug si Juan miadto sa templo sa alas 3 sa hapon ang takna sa pag-ampok. Okay, sa ito pa, disipulo sa unang pinagpok, ganoon na sila yung oras. Ampok. Dito, sa ganghaan, nga ginganlag matahong, may usa ka tawo nga bakol, sukad sa iyang pagkahimugso. Matag adlaw, ihatod siya ngadto sa templo aron magpakilimos sa mga tao nga manunod dito. Sa pagkakita niya kang Pedro o kang Juan nga misulod sa templo, yung kampo lagi sila. Nagpakilimos siya kanila. Mitutok sila kaniya o kunya mingon si Pedro. Tanawa kami. Busa mitutok ang bakol kanila o nagpaabot nga hatagan siya limos. Apan mingon si Pedro. Tanawa. Ano sa naman na usog ang nahuna sa tao? Di ba? Ebanghelyo? Nag-ebanghelyo ba si Pedro nila? Awa may son. Apan mingon si Pedro, wala ako'y salaping upulawan. Apan ihatag ko kanimo ang aniak kanako. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Hesus Kristo, nga nasaritnon, tindog o lakaw. Unya, igunita ni Pedro ang iyang tuong kamot sa bakol o gitabangan niya pagpatindog. Diha-diha nalikon ang mga tiil o lutahan sa bakol. Milukso. Tama na gulo? Milukso siya sa iyang pagtindog. O milakaw kuyog kanila sulod sa templo. Siya naglakaw nga naglukso-lukso o nagdahil sa Diyos. Tanawa ni bakol. So na yung hihimo sa dihang nakaplagdan niya si Kristo. Actually, hindi siya nakakaplag ni Kristo. Actually, si Kristo muna nakaplag niya. May ba mo mga iksoon? Kini ba sa pagpamalando? Nabot sa una-una. Nga, doon ay purpose yung kining bakol nga to siya pakilimo sa templo. Kaya ang purpose na ay nga nung nga to siya sa templo magpakilimos, ang purpose ay ino nga dili lamang sa hatagan o wata. Ang purpose na ay nga nung nga siya sa templo, ang purpose na ay isang nakita ba aron mahatagan katong bakol sa ebanghelyo. Ang mahatag ni Pedro si Kristo. Buot pa sa mawali ba? Sa ito pa, ang Diyos di ay sa iyang di matugkad na panguna-una nakakita ng daan sa mga bakol. Kung mo ito'y tumong, ngato siya sa templo, o sila sa Pedro po, ngato sa templo. Kaya ang tumong di ay, aron katong tawhan ng bakol, makabit. Hibaw mo nga ang bakol. Dili naman giadto ang iyang mga tiil, ang iyang pagkabakol. Di ba mo sa giadto sa Ginoo na natawanan ang iyang talang. Gipakita laman ni adto panahon nga dunay milagro aron ang tao matingala o bisan pa man ang maong bakol.
nga naayos siya Kristo. Tanawas lahat. Paglit na musikyan sa atong istorya. Nagdaig sa Diyos. Ang mga tao nakakita kaniya kay namin, mga tao nagdaig dito, simpa. Pero kung di mo pasabot, hamaw ni mga igsoon ang pinaka-usa sa mga lessons nato karon. Dili mo pasabot ang tao na limpa nato, na-convert na. Tanawa, dili tanan nga nasa simbahan, nagsudsod, pirmi nagsimba, doon na nahitabo nga repentance o conversion. Kaya kini mga tauhan na mismo, mga tao na nakita sa Paul, mao na yung mga tao nga gawas sulod sa templo, pero wala di ay paghinusol. Therefore, wala ay conversion na hitabo sa kinabuhi. Mao ni isod mga igsoon. Kaya bang naglaong ta nga mao ni itong himo, nagsimba ko, apel ko mga buhaton sa Ginoo. Pero what ay change of mind, what ay conversion na hitabo sa turning towards God. Pag-alagad, wala na kahitabo sa kinabuhi. Kawa ang atong pag-alagad. Useless na ganyan. Okay. Ang mga tao nakakita kaniya nga naglakaw o nagdaig sa Diyos. Ito ka, nahimo siyang wala? Mula o na-testimonyo ba? O nailhan nila nga siya mauli ang maglilimos nga naglingkod dito sa kangaan nga matahong sa templo nga o natingala pag-ayo silang tanan sa nahitabo kaniya. Samtang nangupot kang Pedro o kaguan ang bakol na naayo ang tanang mga tao na tingala o nanagan ngadto kanila sa dapit nga ginganlag giranda ni Solomon. Nagkusta. Yan ang sila. Kita sa milagro. Kining tawod kita kaning milagro mo to na no. Diya sila mo to. Uway milagro di sila mo to. Sa pagkakita ni Pedro sa mga tao bingon siya kanila, mga taga-Israelita. Tanawa ha, mga Hudyo sila. Mga Israelita, nganong nahibulong man kamo niini o inyo man kaming gitutukan. Naguna-una ba kamo? Nga gipalakaw kamo, naguna-una ba kamo nga gipalakaw namo kining tawhana pinaagi sa among kaugalingahom o sa among pagka-Diyos nun? Among pagka-Diyos nun? Sa among kaugalingahom? Muna yung pakutanan ni Pedro sa taga-Kuan, sa taga-mga salita. O ang Diyos ni Abraham o ni Isaac o ni Jacob, ang Diyos sa atong katigulangan, yung nagmasalita, atong katigulangan na pasidungog sa iyang sulugoon nga si Jesus. Nama, sulugoon nga si Jesus. Apan inyo siyang gitugyan, apan inyo siyang gitugyan sa kagamhanan o sa atubangan ni Pilato. Inyo siyang gisalikway bisan o muhian unta siya ni Pilato. Dalawa. Dalaton tanaw ng isang sala nila. Lato na no. Siya nga balaan og ang matarong. Apan wala ninyo siya dawata o inyo Hinoo gihangyo si Pilato nga maoy iyang uhian ang usa ka mumuno o gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi. Apan gibanaw siya sa Dios ug kami mga saksi niini o ang gahom sa ngalan ni Jesus nga among gitukuhan maoy nakaayo si Jesus moy nakaayo niining tawhana na inyong nakita o dailan. Ang pagtuo kang Jesus maoy nakaayo kaniya sumala sa iya nakita. Tanaw sa nakaayo niya sa physical spiritual ang pagtuo diha ni Jesus ato pa nakadungog sa Ebanghelyo. Jesus. Wala magic ng mutuo. Kaya nga naman, kaya kung i-magic ra, diyan mutuo dito, magbunggo ang gisulti ni Pablo nga, ingon si Pablo,
Yang pagtuon na kaya sa pagpamati. Kung dali mo niya usay pamation ang ebanghelyo nga maoy gahom sa Dios sa kaluwasan sa tupa kini buta naayo yang physical spiritual tungod sa gahom sa ebanghelyo. Ang gahom sa ebanghelyo way lain mao si Kristo. Mabitaw din si Pedro. Ano nanon mga salita nagtuo mo nga kami nakaadyo ni Dios pinaagi sa mga pagdiyos no. Dili si Kristo way nag-adyo nila. Kung kining bakod ay magtotoo din ang Kristo. Magtotoo din ang Kristo. Okay. Ang pagtuo kang Hesus maoy nakaayo kaniya sumala sa iya nakita. O karon mga kaigsunan, nahibalo ako nga wala kamo masayod sa inyong gibuhat sama sa inyong mga pangulo. Dugay nakaayo gipahibalo sa Dios pinaagi sa tanan niyang mga propeta nga kinahanglang mag-antos ang Mesiyas o gituman kini sa Dios niining pagiha ato pagpaagi dahil sa Dios. Dili matungkan ang dili ka makaingo. Siguro, di ba? Kabantay mo ni Pilato, nga ingos Pilato nga kaya na ako ni siya mura magpunta naan dyan ang decision ba? Nga ipalansang kong dili, minus Pilato. Pero sa isulti ni Kristo, ibaw ba ka nga ang katungod nimo nga pwede ko ilansang o pwede dili, muna yung unod no? Gikan ka na sa Diyos. Sa ito pa, ang decision making ni Pilate, makaingo na mga tao na itong panahon na, di ba? Makaingo na nga. Mga Pedro ko, ingon niya, kamo mo pwede palansang. Pero ang tinod ay gibutan sa Diyos ng ilansang kay ang gahom nga gihatag ni Pilato no gikan sa Diyos. Sa ito ang decision making hihimo ni Pilato gikan sa Diyos. Pabito ni Pilato nga di na lang pwede usbo ng ngalan niya ganang Jesus Christ the King of the Jews. No? Nag-iusunahan. Huwag karoon nag-iusunahan. Naibalo ako nga wala ka mo masayon sa inyong gibuhat sama sa inyong mga pangulo. Dugay na kaayong gipahibalo sa Dios pinaagi sa tanan niyang mga propeta nga kinahanglan mag-antos ang Mesiyas o gituman kini sa Dios. Busa 19. Kinahanglan ang Mesiyas. Kaya po sa Mesiyas? Sige naman kinahanglan ang Mesiyas mag-antos. Di ba mo sa Mesiyas? Kano mag-antos man ang Mesiyas? Unsa day meaning sa Mesiyas? Ba man na? Ha? Savior. Di naman sa Savior. Di naman sa Savior. Anointed. Anointed Savior. Anointed Savior. Kung pasabot, siya dyan gipili, siya dyan bugtong manuluwas, nga gipadala sa amahan. Bugtong anak na dyan ni Savior. Dili si Mary ang Savior, dili ang Pope ang Savior, dili pastor ang Savior, dili ang bishop ang Savior, dili mismo ang church, mga katawan sa Diyos ang Savior, kung dili si Kristo ra ang Savior. Giingon man sa Kapitulo 12, versikulo 12 sa 4, di ba? Mga natasunahan, basahan nato na ron. Dato sa basahon eh. Mauna, nga mag-antos ang Mesiyas. Kung sa Mesiyas, nga mag-antos ang anointed Savior. Nga na mag-antos man ang anointed Savior. Tungod kay siya may Savior. Ang iyang mag-antos, aron pagluwas. Kay Savior si John. Yun, no? Ang pagluwas, pinaagli sa pag-antos. Kumatay. Kung di-ingon din sa unahan, naintindihan no? Dugay lang ayon nahibalo sa Dios pinagi sa mga propeta sa tanan niyang mga propeta nga kinahanglan mag-antos ang Mesiyas, ang injong, mag-antos ang injong manluluwas, nag-antos sila, mula punto ni Pedro nga tos mga salita ang loob nila, nag-antos ang Mesiyas, isa ng Mesiyas, atong manluluwas, kanang manluluwas,
maoy wa nito uhin. Busa, manani. Busa, pag hinulsol ka mo o balik sa Diyos, sa ba, kini may salita di ay, bisag makakaliwan sila ni Abraham, wa sila ipag-ila nga si Kristo mao ang Mesiyas. Dili mo pasabot, kaliwan tong Abraham, okay na to, luwas na to. Mabitaw ninyo si Kristo. Ha? Muingon mo, nga inyong amahan, mao si Abraham. Dili ninyo amahan si Abraham. Kung inyo pang-amahan si Abraham, inyo unang, gihimo unta ninyo ang mga buta nga gihimo ni Abraham. Ang Tinoo dili amahan ni Abraham. Ang inyong amahan mao ang Yawa. Mao man ang mga Palsiyo, mao man ang mga Diyos sa unang panahon. Liwat ni Abraham, langit ni. Dili. Inusulin ninyo. Imagine ha, nasa templo, nakita sa bakol, ginadyo. Yan doon sa Ginoo yung pagkabakol, ginadyo yung pagkatao. Tinawa na doon. Nagdahil siya sa Ginoo. Kita ang mga tao. Ang mga tao na kita, may salita. Asa may salita? Nasa templo. Nagsudsod, pero dahil walay repentance, walay conversion. Ngayon, tapos na kinabuti ang anuman, kini mga tawana, mao ang nagtugyan ni Kristo, ngadto Pilato ang patyon. But pasok, wag sila pagpila. Na si Kristo ang Mesiyas. Sato pa, ang repenta ako ay, ang sala na ni mga tawana, dinita sa konteks ha, wag sila pagpila ni Kristo, nga mao ang Mesiyas. Doon pasabot, kung wala sila pagpila ni Kristo, nga mao ang Mesiyas, wala nila gi-recognize ang ilang Diyos, kaliwat sa Abraham, ang ilang Diyos, wala gi-recognize ang ilang Diyos nga si Kristo, iyang anak hindi padala. Wala sila magtuko ni anak. Wala sila magtuko. Okay. Lagi na ini kinahanglan naintindihan busa pag inulsol ka mo o balik sa Diyos kay papaso niya ang inyong sala. Kung sala ninyo nga, itong yan si Kristo, ang muto nga siya Mesiyas, papaso na sa Ginoo. Kung hinuon ninyo kini, muabot kaninyo ang bag-o, gustuhanon puso, gikan sa Diyos, o kunya, ipadala niya ang Mesiyas, si Jesus, na iyang namipili na ninyo. Kinahanglan niya magpabiling siya sa langit. Hangtod, maabot ang panahon na iyang pagpuhon ang tanang mga butang sumala sa ipahipalo sa Diyos pinagi sa iyang balakang pagpapita sa karaang panahon. Kay si Moises mingon, ang Ginoo nga inyong Diyos magpadala kaninyo o propeta nga inyong kaliwat, ingon nga siya nagpadala kanako. Kinahanglan tumanon ninyo ang tanan niyang isulti. Kinsa mo nga pagkita Ginoo ni Moises si Kristo ni. Ang dili mutuman sa isulti sa mga propeta hinginan gikan sa katawhan sa Dios o ang mga propeta sukad kang Samuel naghisgot usab mahitungod niining mga adlaw. Ang mga saad sa Dios pinaagi sa iyang propeta alang man kaninyo ug kamo makaambit sa kasabutan paghimo sa Dios uban sa iyang mga katigulangan. Ingon sa gisulti niya kang Abraham, pinaagi sa inyong kaliwat, palanginan ko ang tanang katawhan sa yuta. Kinsa mo yung kaliwat ni Abraham? Si Kristo. Palangin si Kristo ang kaliwat ni Abraham. Unda, diha ni Kristo ang tanang tao sa yuta, mga piling katawhan, mapalanginan pinagi ni Kristo. Busa, kanawa, dipili sa Dios ang iyang sulugoon. O gipadala pagpuna anak kaninyo aron panalangin kaninyo pinaagi sa pagbiyak kaninyo gikan sa inyong pagkatapos. Tanawa mo iso. Ato pala nakita
din ang context din, ang istorya din ni dihay buta. Bakol dito sa kuan. Ang mga giados Ginoo no, ang iyang physical, ug isa espirituhanong kahimtang sa kinabuhi. Mabitaw nagdaig sa Ginoo. Pakita sa mga tao nga naadto sa nagdaig sa Ginoo. Ngadto Pedro lagan sila mo kay Pedro. Ito mo gabi nga dito, oy, ang Dios. Si Kristo nga ni akad ako. Una nga, atong dito ng istorya, pagkadungog nito kay kuyanapan, pagkadungog sa mga kadaguan, wa na magkadaguan, wa na mahimutan. Nangasuko ang mga kadaguan kay imagine, nagwali sa Jesus, nakatong Jesus sa mao to'y wa uwi sa mga kadaguan, iwali nila kung sa hinahitabo. Nagpipriso sila, di ba mo na istorya? Tato pa, inganin ni Maikson. Babitaw ang hangginan kay mo sa Ebanghelyo. Duha ra ang epekto sa Ebanghelyo. To construct and to destruct. Ang Ebanghelyo mao ni. Ang Ebanghelyo mao ang pagtawag sa iyang piniling katawhan. Ug ang Ebanghelyo mao pud ang sa tayong niyon mao pud ang pagguba sa buhat sa kaaway. O pag tawag sa no, mao pud niyon mo. Dito pagguba ang pagtawag. Dalawa. Sa pagkadungog sa mga tao nagyado sila sa Jesus. Jesus dato mo yung pinakasentro din niya ang nagado ang apol. Sa pagkadungog nila, suko. Ang ubang katawan nito tanan ba? Nasuko ang magkadakuan ng ubang mga tao. Suko sila sa Ebanghelyo ng mga si Jesus. Pero, doon na po ay nakadungog nga ito. Sa mga kasunahan. Lekas 4. Si Pedro o si Juan nagsulti pa sa katawhan. O dihang gidool sila sa mga pari. Kaya kung ano? Mga pari o mga pangulo sa mga gwardiya sa templo o sa mga Saduceo, naglagot sila. Naglagot sila. Tanawa ha? Unsay kuan sa Ebanghelyo, makalagot sa dili katawhan. Moni, kung doon na galing mga tao nakabati sa Ebanghelyo, o dili siya iya sa katawhan, o dili sila iya sa Diyos, maglagot sila sa Ebanghelyo. Nga unta, ang Ebanghelyo, maway kahong sa kaluwasan. Maway may naging kalagutan. Hawa. Si Pedro o si Juan nagsulti pa sa katawhan sa dihang gidungol sila sa mga pari o sa mga pangulo, sa mga gwardiya sa templo o sa mga Saduceo. Naglagot sila kay ang duha ka apostoles nanudlo man sa mga tao o nagsangyaw nga pinaagi ang Jesus mabanhaw ang mga patay. Iba mo gisa ni Saduceo? Dili sila mo ito ano na pagkabanhaw. Suko sila. Busa ilang gidakop sila o gibilanggo hangtod sa pagkasunod nga adlaw. Kay gabi naman kadto. Abutan dito sila ano? Alas 3 ko sapon. Di ba? Alas 3 sapon. Taas-taas ko ilang pakinggan dito, istorya. Apan daghan ni adtong nakabati sa mensahe nga mito. Tanawa. Dahil nakabati nga naglagot, kung biyahe nakabati nga mito. Kay mo pila ka mo mito? Gabi. Damay yung tanga. Yan ang naay, yan ang igahom sa kanang Ebanghelyo. Depende na sa tao. Wala nagdepende sa tao mo ka. Nagdepende ka lang sa Ebanghelyo. Yung anak gamhanan ng Ebanghelyo. Oh, grabe no? Iingon din niya. Ito to? Apan, daghan ni adtong nakabati sa mensahe, ang mituog ang gidaghanon sa mga tao miabot na og 5,000. Imagine. Ni adto lang mga orasan. Alas 3 mo sila ng sustento, di ba? Sa itong dibasa, dahil nandun gabi 5,000. Yan ang gamahalan. Sa pagkasunod adlaw, ang mga pangulo o ang mga kadaguan sa mga Hudyo o ang mga magtutudlo sa balaod, mga Hudyo, no? Nagtigom sa Jerusalem.
nakikita sila sa Pangulong Pare nga si Anas, ingon man ni Caiphas, kang Juan, kang Alejandro, o sa uban pang sakop sa banay, si Pangulong Pare. Ilang ipatubang kanila ilang ipatubang kanila ang mga apostoles, o ipangutana. Giunsa man ninyo kini pagbuhat? Unsa bang gahuma ang anak kaninyo o kang pinsa manghalan inyong gigamit? Si Pedro nga puno puno sa Espiritu Santo, mitubag kanila, mga pangulo o kadakuan sa katawan, kung kami isukit-sukit man karon may tungod sa maayong buhat nga nahimo alang sa bakol o sa unsang paagis yan ayo, angay gayud nga kamong tanan masayon o ang tanang katawan sa Israel nga kining tawhana nga nagtindog dinhi sa inyong katubangan, hingpit nga naayo pinaagis sa gahom sa ngala ni Jesucristo nga Nazaretnon, katong inyong gilansang sa krus o inyong unya gibanhaw sa Dios. Si Jesus mao ang gisgutan sa kasulatan ng Ginoo. Ang bato nga gisalikuay ninyong mga magtutukod o balay na himo Ginoo nga labing mahingganong bato. Tanawa. Sa Mesiyas, the anointed Savior, gibihugan nga manluwas. Kinsa may gibihugan sa Dios nga manluwas? Iya ang bugtong anak wa kay lain. Mao nang niingon sa Jose, ang kaluwasan, makaplangan lamang diha kaniya. Kay dinhi sa kalibutan, walay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanila. Kinsa? Si Jesus. Ang masakop sa labawong hukmanan natingala sa gipakitang pagkamaisugon ni Pedro o Minuan o sa ilang nasairan nga kining mga tawana wala makaeskwela. Wa sila na eskwela formal eskwelahan, ilang formal eskwelahan itawag ng rabbinical school, mga rabbinik, mga magtutudlok niya. Kung graduate ka niya, pag-iitan nyo ka magtutudlok. Wa ka eskwela. Kunya, nasairan nila nga mga kauban na sila ni Jesus kani adto kanisulo. Apan wala sila'y ikasulti kay nakita man nila nga ang mga tao nga naayo nagtindog dito uban ni Pedro ug Minuan. Naato na jud. Dapat jud gihimos Ginoo nga nakita. Busa gipagula nila ang mga apostolos gikan sa labang hukmanan o nagpangutanay sila unsa may atong buhaton ni ining tawhana. Ang tanang nagpuyo sa Jerusalem nasayon nga kining kalagsaong milagro nahimo nila dili kita makalimot niini nila matago. Apan aron dili na masangyaw pag-ayaw kining hitaboa ngadto sa katawhan di anato sila pagsulti mahitungod sa kalat ni Dios ngadto kang bisan kinsa. Busa di patawag nila pag-usab ang duha, patawag na pabalik, di masigi pagawas na. Di patawag na pabalik ang duha ka apostoles o giingnan nga dili dayon sila magsulti o magtudlok sa ngalan ni Hesus. Unsa tubag ni Pedro? Si Pedro o si Juan mitubag kanila. Hukmin ninyo. Hain may matarong sa tubangan sa Dios. Ang pagsunod ba sa inyong sugo o sugo sa Diyos? Kay dili kami makapugong pagsulti sa amo kayong nakita ug nadungog. Dili sila kapugong sa pagsangyaw ni Kristo. Sa to pagmaigsoon, kadtong bakol, klaro na nasangyawan may tungod ni Jesus. Kay kung sa ebanghelyo, si Jesus ang ebanghelyo.
Ug ingon ni Juan, ani Pedro, ni Pablo nga ang ebanghelyo gahom sa kaluwasan. Si Kristo ang ebanghelyo nga maulay ang gahom sa kaluwasan. Si Kristo ang manluwas kay giingon sa 4:12 wala na ilay ngalan na gihatag sa kalibutan nga ang tanang tawo maluwas ngalan na ni Jesus. Buko sa otoridad ni Jesus kay siya ra ang anointed Savior nga mao ang giingon niya og Mesias. Ano wala ko Acts. Let us Acts 2:38. Acts 2:38. Usaha-usaha. O miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kanyo, kinahanglan nga sa to, repentance and be converted. Repent and be converted. Ang tagsa-tagsa kaninyo, kinahanglan nga maghinulsol o magpabunyag sa ngalan ni Jesus, aron pasayloon ang inyong masala o madawat ninyo ang kasa sa Diyos. Sa Diyos, mamawa ang Espiritu Santo. Si Pedro ito ba? Kung sa ilang sala na ikson, suma sa Acts 3:19 o kinipong Acts 2:38, di ba kung sa ilang sala? Ang ilang sala, ilang pag-reject ni Kristo yung Mesias. Sila mo ni Kristo, mamawa niyo din si Diyon. Dalawa. Bumasa ako na ito diri sa 29. Ito si Pedro. Wala mas Pedro ha? Di sa nagtabo sa upper room. Mga igsoon, isulti ko kaninyo sa walay lipod-lipod gayon ang mahitungod kang David. Ang atong katigulangan. Namatay siya o gilubong ug ang iyang lubnganan ani apa dinhi hangtod karon. O siya o usa siya ka propeta og nahibalo ang Dios. Nahibalo ang usa siya ka propeta og nahibalo nga ang Dios nanumpa sa pagtuman sa iyang saad nga hinuon niyang hari ang usa sa iyang makaliwat. Nasayod ng daan si David sa buhaton sa Dios. Busa naghisgot siya mahitungod sa pagkabanhaw sa Mesias nga sa iyang pag-ingon. Wala niya biyae dito sa Hades. Ang alawas wala madugta. Kadawa, gibanhaw sa Dios kining maong Hesus. O kaming tanan mga saksi niini. Gituboy siya ngadto sa tuo sa Dios ug gidawat niya ang Espiritu Santo sumala sa isa sa iyang amahan ug ang inyong karong nakita ug nadungog mauna ang iyang gasa nga gibukbok niya kaninyo. Dahil si David mismo wala mo kayat sa langit apan ingon siya ang Ginoo sa akong Ginoo. Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo. Hangtod na himuon ko ang imong makaaway na imong tumanan. 36. Busa ang tanang mga tao sa Israel kinahanglan nga masayod gayod nga kining maong Hesus. Kining maong Hesus nga inyong gilansan sa cross gihimo sa Dios nga Ginoong Mesias. Di ba mo? Kamu may salita, kamo'y nagpanansang. Kaya dili mo to nga si Kristo ang Mesias. Kung kini inyong gilansan kay Papa mo, mauni ang gitukoy, mauni ang gibanhaw sa Dios. Kaya bugtong anak na mo ang Mesias. Ang inyong bugtong manluluwas. Ang inyong bugtong manluluwas, inyong gilansan di kumutungo. Di ba mo kasi inyong gilansan? Kaya ba mo kasi inyong gibugal-bugalan? Ang inyong bugtong manluluwas. Bugtong kani, nag-inusaran manluluwas. Kung saan nitabo sa may salita, sa pagkadumong bilang. 38. Masama na itong 38. Kung saan nitabo. 37. 37 dahil. Sa pagkadumong nini sa mga tao, daw, kaping tos wali ko. Grabe, Diyos. Sa to. Gospel is the power of God to salvation. Sa pagdungog niini sa mga tao, daw gikumot ang ilang kasing-kasing o giingnan nila si Pedro. O kang ubang mga apostoles,
Mga igsoon, ikaliwat mo sila. Unsa may namong buhaton. May susultihan ta mo. Walay tao makasulti kung sa akong buhaton kung wala sila makonvert sa pulong. Ibang mo kinsa tong tao, bati. Yung sa ilang hibon, sa pagkalagad sa Ginoo, mo itong mga tao nga naigo, kiablihan ng ilang naon na pinaagis pulong sa Ginoo. Muna yung nakilita sa Ginoo. Eh kung wala pa niya pinagiging sa Ginoo, gusto may pahatong ba yun nag-ada? Wala itong mga tao mabali, nagsuko. Kadong mo, gusto lang sa may bato ng Espiritu, pag-Jesuson. Mayagson, kung tinuod ka, nakabatis pulong sa Ginoo, kung tinuod sa ang Ginoo na nimo, maghinulsol ka. Maghinulsol ka. So, hinulsol, usap ito una-una. Hindi mga tao, hanabang pa sa puti, Pedro, pag hinulsol mo, usapay mo una-una. At una-una ito, ganito ang Mesiyas. Ganang-galang sa mga ang Mesiyas. Kung hindi na. Kaya diha, makabatong ka mo, pinapoy mo lang katapusan. Ayaw na mo niya sa balawad ni Moises, kaya balawad ni Moises, nagpadayag na ito makasasala mo. Dito makaluwas. Ipasabot na mo makasasala mo, gawa mo'y mahimo sa iyong kalingon. Kung ipadayag mo sa balawad, kasi Kristo lang makahimo. Kung mauling Kristoha nga makahimo sa iyong kaluwasan, nga mo inyong bilansang musa, ilong suli niya. O papautismo. Iba mo, mga ikso, sa rason na hindi pabautismo sa tao, kung kinapatasalan. Which is mo yung atong tanaw sa ating kinabuhi. Iba mo si Felipe? Iba mo si Felipe? Si Felipe, magtuon sa Kagaskarwani, no? Sa Ilonggo ba to? Iba sa Ilonggo, nagpasa siya sa Isaya. Kaya ba kung sa Isaya, nagpasa siya nung kuha sa Felipe? Isaya 53, kaya nang hihingon niya siya nga nangaayo ka mo, sama kita sa mga kanino na wala. Giayo ka mo, pinagi siyang masama. Muna yung nabasa ni Felipe. Muna nung tanda siya siya, Yanoko ba to? Ang Yanoko rin, no? Ang Yanoko. Nasab ko. Ang Yanoko. Naningon ang Yanoko. Nung tanda, kinsa may kasabot, isulti sa Felipe. Hibo makaginsa na. Kung may basa sa'yo, si Kristo na natin. Kung sa'yo isulti ang Felipe. Na may ni Yanoko. Na may tubig niya. Di ba mo nga na istorya? Na may tubig. Gusto may nakaulang. Gusto may nakaulang na to. Sa bautismo ba? May tubig. Inalang ang bautismo. Gusto may nakaulang. Ba't pasabot mo mo sa dihan na kabati mo sa Panginoon, maghinusol mo kay muni gahom sa Panginoon. Makahinusol. Makapausap sa iyo una ang Ebanghelyo ng Moses Kristo. O makapadayon ka mo. Mubalik ka mo sa pag-alagad sa Ginoo. Kung humana na mga igsoon, diha ang bautismo. Pero anong mga pangutan na tayo, anong kung may willing ng bautismo, kung tinukod na ng convert ng Kristo. E pa mo ka hinusol o conversion, ang sunod anak, baptism. Di man ako maingon nga, Karen, kung bautismo na, hindi ako yung bigon. Para niya ko, siya yung bautismo ko, ito sa mga kaulang. Ba't pasabot ang tao na convert na nagis-ulong sa Ginoo mo yung decision na mag-bautismo ko. Siyempre, pastor mo, kami rin appreciate. Pero nga naman niya, wak ba yung nagtabong na ito, mag-baptism, na ito nga almost 15 years na ko. Nag-pastor. Usay, magkain mo ito ko. Naman siguro lang ako yun. Okay, mo yung pagkain din. Ayun din, kung mas lain. Ako siguro sunod na tayo yung pastor. Ayun din, naglain ko. Aron po na kung ba, kasamot ko sa ating magkulungan. Usay, masusin po ko. Pero, dili kasi siguro po na kinagtulong tas Ginoo. Una ba yung soon nga parang diklaro din niya muna hitabo siya po o sa makol. Pag inusog ka mo balik sa Diyos na ba sa iyo mo sa lahat. Muna hitabo. Pagka dumog ni Muslim sa'yo, usog mo na
Lord, salamat. Makikita kasi ng pagalingon, Lord, kasi ako yung ulit kumahin sa pagalingon. Pasalamat sa mga bukong anak. Na pinagi ka niya, natakdo ang relasyon niya kanino kung kimpit ka pagkatakdo. Busa, Lord, niini, magkilamuhin na ko sumala sa bubuton. Busa, Lord, magpabautismo ko. Sa tumautismo, siguro ito sa kamatayon, ito si Kristo, kaya si Kristo kay bautismuhan. Yan, bautismo si Kristo, pastor ito sila. No, ito si Kristo, ito si Kristo. Mabautismo sa kuwan, ito suwan, dili kong bautismo nimo, di ba? Dili gani ko kakos pagbitbit ko sa talas. Pero ito si Kristo, sige na, nanawara, sige na, aron matuman ang giingong sa kasulatan. Saan may matuman sa giingong sa kasulatan? O sa bautismo, nagsimbolo sa kamatayon ni Kristo. Mo to yung bautismo ni Kristo ha? Kamatayon ng ijang pagka banhaw. Okay. Ingon si Juan, di ko mo bautismo nimo kay di ko takos. Sige na. Aron matuman ang masa-masa ng isuot. Ilindot eh. Kaya na na tanaw sa atong baptism ni Kristo, ato ikunik sa atong baptism kay ano mo na tanong good na ko ni kuan ordinance church ordinance man eh. Matthew di 1:17 na. Kanang iko niya, 7 ba na? Asal ni, pinag-iwan niya ng Jesus Kristo. One. Okay, ingon 6 sa 15. 15. And Jesus answering said unto him, suffer it to be so now, for thus it become to fulfill. Ano Bautismo ito. Yung Espiritu, yung si Juan Bautista na dili ko takos ubit ko siya na. Sige na, bautismo ito kay nga naman to fulfill all. Ano wala good ha? To fulfill all righteousness. Nga namang bautismo to fulfill righteousness. Nga namang bautismo ni Kristo o ang pagkabanaw ni Kristo siguro ni Kristo nga namang all ang mag-fulfill ang righteousness tungod kay ang kaluwasan. Simbolo ito sa kamatayon ni Kristo pagkabanaw. Paglubaw ni Kristo sa tubig, namatay siya. Pagkawas ni Kristo sa tubig, namatay siya. O nahitabo na siya kinabuhi, namatay siya. O ikatulong adlaw, nabanaw siya. Kaya naman, all to fulfill all righteousness. Ang kamatayon o ang pagkabanaw ni Kristo, siya mismo ang fulfillment sa atong pagkamatayon o ang fulfillment nga gipangita sa malawon nga righteousness. Ug sa dihang naiusa ka ni Kristo, natuman na sama ra natuman yung ang balakon. Kay itanaw sa balakon mula kay Kristo, fulfill all righteousness that required by the law. Jesus Christ here is our righteousness. Kung sa atong bautismo, Lord, duo ko nimo monit sa imo ako. Busa Lord bautismo ko, ilubong nga honda ang pagkamakasala na tao. Mo ni sigulo bautismo imong gilubong mo na imong identification dali Kristo. Gilubong pagkahumas nimo bangko na kang kinabuhi ni Kristo. Which is mo ni nahimo nga ito kung ingon ganihan. Dili sakramen gusto mo ingon mo yan. Doa ra ka po sa simbahan. Sa kaning dalang panahon ng baptismo sa tao. Dili sakramen. Doa ra ka doa ra ibando sa iglesia na atong i-perform kini bautismo o wala ang panahon. Pero sa baptism sa mga ingon mag 15 years na po sa inyong tungdan, wala pa yun yung pastor mo kung gusto ko kay Kristo. Kristo, gusto ko ba? Saan ko ba kaya ito? Muna hindi nung may sumpa.
Basin ba basin? Manis ko susihan ng pagbulingon. Unang doon sa pagtukay basin. O, sa gilo ni Pablo, napakinas ka mo. Yung pa sa butwa, yun mo, yun mo to. Kung imo ning kalipay ang decision making sa pagbotismo, imo nang kalipay kay nakasabot ka ilawas ka ng Kristo. Wala, ano na may baba, nasala, kaya wala may lang babagot na isoon. Sa atong pagpubis, kinusala mo doon. Yun yan. Senso ba yan? Pastor, di ba na yung machess, naging pastor kayo pa ni? Tapos, Ginoo. Make sure na kung maingon hata, kamo nagsimpa mo, ako nag-autis mo, di ba yung sino? Wa kung maingon, awang maingon, nga nung wala di mo ano wa man mo himong lakang ini nakandog na Ginoo. Tanawa ni. Para ni sa wa magdud ka kini. Palangitan wa pa kahimo ni ana tungod kay nakasabot nga sala pa mo yung gihimo pastor, sala pa mo guni gini ang gihimo Ginoo mo nang di ko pa karon ingnon Ginoo taga ikong chance, may igsoon di ang chance. Masana. Tingnan ko tapuso. Sikat Peter 39. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang bisaad sumala sa hunahuna sa uban. Mapay siya nagpailog kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kung dili nga ang tanan magdulursol o mubiya sa ilang mga salita. Wa siya mabalik. Kaya nga naman siya mabalik. Di ba mo mga igsoon nga ang Ginoo dunay oras? Di ba mo mga igsoon nga dunay oras ang magbalik sa Ginoo? Dunay oras kung ang Ginoo dili siya musipyat sa oras. Ang usa ka adlaw di siya usa ka libo na. Ang usa ka libo pud usa ka adlaw na kaya naman si Jay magbuot sa oras. Wa pa sabog kung si Jay nagbuot sa oras, doon na sa panahon kung kanus si Jay mo balik. Pero nga naman sa mabalik, tungkol kinahimong pa siya ka na to. Mao tani tagaan itong pagtagad, nga mao pa mabalik ang Ginoo kay nahigugma ang Dios sa iyang mga katawhan. O diha sa gugma sa Dios, mo resulta ka nagpaghi lulsol. Mao na ibutas ko una-una to pero na may igsoon. Ingon nga, pastor ko nagsulti ko nito, mo jud ang tinuod. Nasa oras mo balik. Kahibaw ang Ginoo sa orasa. Pero ngano pa sa mabot? Kay wa pa mabot sa oras. O kanang orasa kay wa pa moabot, wa pa sa diha sa mga oras wa pa moabot. Mao nay gihatag sa Ginoo nga mga oras gali ang iyang piniling katawan maghinulsol ug mubiya sa ilang mga sala. Grabe ang Ginoo nga naghatag kang utas sa panahon gikan sa tong pagkatao hangtod karon. Grabe nga taas sa panahon. Ako 42 na po bilang adlaw na. Hindi kaasa ng adlaw, kamupod siya Panginoon, taas ng adlaw. Lahat po karoon, mag-hapon balik itong Ginoong Kristo, nagkakanta o kahigayunan. Kaya po mo nga ang kahigayunan, ihata ganis Ginoo sa piniling katawan. Ang pagbalik, ang wala pagbalik sa Ginoo, wala ihatag sa iyang dili. Kaya kanang daan ay nanay-gandam sa Ginoo iyang nagdagon. Mao na nga, wa siya mabalik dito. Kaya kanang mo pabalik, alang na siya katawan. Dili na angay, dili na para sa iyang katawan. Alang na sa iyang katawan. Basawan mo ang context ni 2 Peter 3:9. Mao ba sa nag-ingon ni Kristo ng Igsoon, no? Sumas wala ang kasulatan nga sa Matthew 7 nga kung gusto mo musulod sa kinabuhi dayon, kung makabaton gusto mo kinabuhi dayon, sulod ka mo sa singpit nga dalan. Kaya ang singpit nga dalan isulti ni apan sa unahan kinabuhi dayon o jutay ra ang nakatultol ini. Jutay ra jud. Jutay. Jutay ra ang nakatultol ini.
naghaning supay ini, apan na sunahan di ay nagkatod yung dalana nagtos sa matayon. Kaya mo, kung tanawin mo ang context din sa Matthew City, nag-iskot si Kristo sa mga taong relihiyoso apan dili kayo makasunod sa langit. Dalang sa pagka-relihiyoso, dili dalang niya ni Kristo. Muna mga igsoon, kaya sa Matthew City 21 nga, nagtawag sila, nagsangkit sila, naghinginig nila ako sa kaniya, muna ang mga tao, wala doon. What doon naka-sinati of repentance of conversion sa ilang kinabuhi. Dili mo pasabot nga, nakasimbahan, na nagwali na ka, dili mo pasabot nga, resulta na sa repentance of conversion. Dili na. Kanang imong pagwali, kanang imong pagkalagad, maunay bunga sa paghinulsol, bunga ka na sa repentance o sa conversion. Bunga na siya. Kung tinuod ka nga, na-convert, tinuod ka nga, nag-repent sa kinabuhi, kung sa gracias Ginoo, kanang imong pagkalagad, kanang mo sa Matthew 7:21 ba nga mga kayutang, imo nang himuon, imo nang Kristohanon, tungod kay nakabaton ka sa paghinulsol o repentance o conversion, na-convert ka. Kinigod sa Matthew 7:21, ilan mo, pinuwa sila yung conversion. Walay nahitabo nga repentance, walay nahitabo nga conversion sa ilang mga kinabuhi. Munang lingon ang kilupahawak mo, mamuhay kumatan. Iwa mo silang convert, iwa mo silang nag-repent, naghimo sila ilang kaugalingong pamaagi, maunay dalan nga halaman. Kung tanawin mo ng teksto. Dalan halaman, nagnabi sila. Apan ang dalan, nasigpit si Kristo ra. Okay, sunod mga Kristo, sunod mo pasabot, sigpit yun ang isod. Paghinulsol sa imong mga sala. Repent and be converted, aron papason sa Ginoo ang imong sala. Una may isod, kita dyan yung nasusin ini. Ito ipasusin yung kinabuhi. Diya sa Diyos, pinagi siyang pulong. Kaya kung mususin na ito may isod, makita na ito asa atong sayo. Kung diha na ito, mausala, diha na ito pagkajoon sa Ginoo. Lord, nabangin ko na ining aspito sa kinabuhi. Di dyan na ako, di kaya Ginoo, ikaw na. Mga isod, kung seryoso ka niya sa mga ko, seryoso ka ang Ginoo. Manglihok doon na kaya naman. Kabubot ko na sa Ginoo nga magkinabot ng tayo. Pinagi ng Kristo. Wala, susi ka. Isa mo gigingon, kasi after tas ka matadyon, kung sa huwag na punta dito ko sa pulong sa Ginoo, nagpabilid niya punta sa pagkahinta na nagmuhat ng sala. Nagtututas Biblia ng sukti, nagtututas Biblia ng makalalo. Muna may soon, mga pumapulong karon, ginahot ko, ang kampo nga, maunta na yung makapaukap sa itong nahuna, pulong sa Ginoo. O resulta kini repentance, change of mind, o conversion. Itong maglakaw ka sa pagpakasala, kung iusog pa ng inyong nauna sa Ginoo, balik ka. Kaya ito sa Ginoo, nagalagad ka sa Ginoo, pinagi sa iyong pagtuo, pinagi sa iyong pagkahiusa, siyang buktong anak, nga sa Ginoo Kristo, na diha ka niya na fulfill ang all righteousness diha ka ni Kristo. Ato pa, kung si Kristo naka-fulfill sa all righteousness, kung nahiusa ka niya, na-fulfill po nimo ang all righteousness, which is in Kristo ang imong righteousness. Ang puta, ang mahal na ng Ignon, salamat sa kalima, inihatag, higayo, pagpantala sa pulong, o nagsangit sa mahal na pamuyo kayo sa matak na na kining pulong Ginoo makahatag lugar ng kalipay sa makatawhan o makahatag o lawang nila pagpamalandong na musuka, pagpinusol, magalagad kayo. May lugar sa